Habang buhay na pagkakakulong ang parusa kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 7 pa niyang kasabwat matapos mahatulang guilty sa kasong qualified human trafficking. Kaugnay yan ng ni-raid na Pogo sa Bamban noong 2024. At live mula sa Mandaluyong, nasa frontline na balitang iyan si Ian Suyu. Ian, nailipat na ba si Alice Guo dyan sa Correctional Institution for Women matapos ang hatol ng korte? Cheryl, Julius, kaninang umaga pa nga lang ay pinag-utos na ng korte ang paglipat kay ex-Banban Mayor Alice Guo mula sa kanyang tinutuluyan na Pasig City Jail Women's Dormitory papunta dito sa Correctional Facility for Women dito sa Mandaluyong City. Subalit sa ngayon wala pa tayong nakikita mga senyales o natatanggap na impormasyon kung matutuloy ba yung paglipat sa kanya ngayong gabi. Matapos ang mahigit isang taon, hinatulang guilty si dating Banban Mayor Alice Guo at 7 kapwa akusado sa kasong qualified human trafficking. Sa inilabas na desisyon ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167, life imprisonment o habang buhay na pagkakakulong ang sentensya kina Guo. Ang mga dayuhan na nahatulang guilty ay ipapadeport oras na matapos nila ang kanilang sentensya. Bukod dyan, pinagmulta sila ng 2 milyong piso kada kaso at pagbibigay ng bayad danyos sa mga biktima. Base sa desisyon ng korte, lumalabas sa ebidensya na sina Guo ay nag-organisa at nagbigay ng suporta sa Baofu. Sila rin daw ang nag-utos sa ibang tao na sapilitang pagtrabahuhin ang iba sa online scamming sa Baofu compound sa Bamban. Isa si Guo sa incorporator ng Baofu Land Development Incorporated na nagmamay-ari sa compound na ni-raid noong 2024 dahil sa operasyon ng iligal na pogo. Dagdag pa ng korte, may ebidensya na konektado si Guo sa Baofu kahit sinasabi niyang hindi na siya shareholder dito. Kasama riyan ang natagpo ang kotseng nakapangalan sa kanya nang mangyari ang raid sa Baofu compound, pagbabayad niya sa electric bills nito at pagpapatayo ng mga villa sa loob. Ikinatuwa naman ng prosekusyon at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang anilay naging mabilis na desisyon ng korte. Ang kaso is qualified human trafficking. So finally, after more than 1 year, napakabilis po ng korte. Binigay sa atin yung favorable decision. Guilty beyond reasonable doubt. First time din na nag-convict ang court ng organizing. It is something symbolic para sa bansa to. What we thought before as parang imposible, ngayon napatunayan natin that sa pagkakaisa ng bawat ahensya, pagtutulungan, and with all the dedication and sincerity, nothing is impossible. Mapupunta naman sa pamahalaan ang Baofu compound na nasa 6 billion pesos ang halaga. 100% it will go to the National Treasury, my technical working committee, to be able to make a proper recommendation to the Office of the President kung kanino o papaano magagamit itong mga properties na ito. Ikinatuwa rin ni Senator Risa Hontiveros ang naging hatol. Matatandaang ang senadora ang nanguna sa investigasyon ng Senado kaugnay sa operasyon ng mga illegal na pogo at sa totoong pagkakakilanlan ni Guo. This Senate investigation delivered unprecedented results. It helped secure a presidential executive order banning pogos, provided evidence towards a guilty verdict, sending a criminal to prison for life, and to all others who enabled Alice Guo's criminal empire. The Philippines is not a playground for exploitation, infiltration, and espionage. Ayon naman kay Senator Win Gatchalian, tagumpay para sa mga Pilipino at sa mga biktima ng pogo ang hatol laban kay Guo at sa mga kasabwat niya. Cheryl, Julius, kanina nga ay sinubukan nating kunan ng pahayag yung legal counsel nitong si Alice Guo, subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila sumasagot sa ating mga text at tawag. Pero patuloy pa rin yung ginagawa nating pag-monitor kung may dadala ba nila dito si Alice Guo bago matapos ang gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Mandaluyong. Julius, Cheryl. Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.